Golden State Warriors versus Minnesota Timberwolves. Game preview and key players. Another 10-day out na naman para kay Curry. Ang Golden State Warriors ay kilala bilang isa sa mga pinakamatagumpay na team sa NBA nitong nakaraang dekada. Sa pamumuno ni Stephen Curry, nagawa nilang baguhin ang paraan ng paglalaro ng basketball sa modernong panahon, lalo na sa paggamit ng 3-point shooting bilang pangunahing sandata. Si Curry ay itinuturing na isa sa pinakamahusay na shooter sa kasaysayan ng liga at sa bawat laro ay nagdadala siya ng malaking pressure sa depensa ng kalaban. Sa kasalukuyang season, siya ay nag-a-average ng humigit kumulang 27 points bawat laro na siyang pinakamataas sa kanyang team. Ngunit sa kasalukuyan, ang Warriors ay nahaharap sa isang hamon dahil si Curry ay hindi makakapaglaro sa mga susunod pang laban. Ayon sa ulat, siya ay may tinatawag na patellofemoral pain syndrome o runner's knee na nagdudulot ng pananakit at pamamaga sa bahagi ng tuhod. Dahil dito, siya ay napilitang magpahinga at mag-rehabilitate upang maiwasan ang mas malalang injury. Ipinahayag ng team na siya ay hindi pa makakabalik sa loob ng hindi bababa sa 10 araw at muli siyang susuriin ng mga doktor bago payagang makabalik sa court. Ang pagkawala niya ay malaking dagok sa Golden State dahil siya ang pangunahing playmaker at scorer ng team. Dahil sa kanyang pagkawala, bumaba ang performance ng team at nahirapan silang makakuha ng sunod-sunod na panalo. Sa kabila nito, nagsisikap ang ibang players na punan ang kanyang pwesto, lalo na si Draymond Green na tumutulong sa depensa, leadership at pag-organisa ng opensa. Mayroon ding mga batang players na nagsisimulang magpakitang gilas habang wala si Curry. Isa sa mga ito na nabigyan ng mas malaking papel ay si Brandon Podziemski na mas nagkaroon ng pagkakataong maglaro at magdala ng bola para sa Warriors. Dahil sa kawalan ni Curry, nadagdagan ang kanyang minutes at responsibilidad sa opensa. Ayon sa mga ulat, siya ay isa sa mga players na umaangat ang performance habang wala ang kanilang star guard. May isa ding bagong mukha na nagbibigay ng malaking impact sa team ito ay si Kristaps Porzingis. Nakuha siya ng Warriors sa isang trade mula sa Atlanta Hawks at inaasahan siyang maging isa sa mga pangunahing sandata ng team sa offense at defense. Kilala siya sa kanyang taas, shooting ability at kakayahang magbigay ng rim protection. Sa kanyang pagbabalik mula sa sakit kamakailan, nagpakita siya ng kontribusyon sa pamamagitan ng puntos, rebounds at assists kahit limitado ang kanyang minuto sa laro. Ang kanyang presensya sa loob ng paint ay maaaring maging mahalaga laban sa malalakas na big men ng Timberwolves. Bukod sa kanya, mahalaga rin ang papel ni Gary Payton sa depensa nila. Kilala si GP2 bilang isa sa pinakamahusay na perimeter defenders ng team. Madalas siyang inaatasan na bantayan ang pinakamapanganib na guard o wing ng kalaban. Ang kanyang bilis, agresibong depensa at kakayahang magnakaw ng bola ay nagbibigay ng energy sa team. Sa laban kontra Timberwolves, inaasahang magiging susi siya sa pagpigil sa mga pangunahing scorer ng kalaban. Samantala, si Pat Spencer ay isa pang player na unti-unting nagkakaroon ng mahalagang papel sa Warriors. Mula sa two-way contract ay nabigyan siya ng standard NBA contract matapos ipakita ang kanyang kakayahan sa playmaking at hustle sa court. Bagamat hindi siya palaging pangunahing scorer, mahalaga ang kanyang kontribusyon sa pag-organisa ng opensa at pagbibigay ng energy mula sa bench. Isa sa mga pinakakapanapanabik na kwento sa roster ng Warriors ay ang pag-angat ng batang guard na si LJ Cryer. Si Cryer ay former standout player sa college basketball at kilala sa kanyang mahusay na outside shooting at scoring ability. Sumali siya sa Warriors noong 2025 at mabilis na napansin ang kanyang potensyal bilang isang offensive spark para sa team. Sa tuwing binibigyan siya ng pagkakataon sa court, ipinapakita niya ang kumpiyansa at kakayahang gumawa ng puntos lalo na sa long-range shooting. Sa paparating na laban kontra Timberwolves, maaaring maging mahalaga ang kontribusyon ni Cryer lalo na kung kakailanganin ng Warriors ng karagdagang scoring mula sa bench. Ang kanyang kakayahang mag-shoot mula sa labas ay maaaring magbukas ng spacing para sa ibang teammates at magbigay ng momentum sa team. Samantala, ang Minnesota Timberwolves ay patuloy na lumalakas sa Western Conference, kilala sa matibay na depensa at talento ng kanilang mga young stars. Pinamumunuan sila ni Anthony Edwards, isang dynamic scorer na may bilis, athleticism at mahusay na outside shooting.
Mayroon din silang malakas na front court na nagbibigay ng advantage sa rebounding at interior defense, kaya balanse ang kanilang opensa sa labas at loob. Kapag kaharap ang Golden State, mahalaga ang kanilang depensa laban sa mga shooter ng Warriors. Si Edwards ay isang eksplosibong scorer na kayang gumawa ng puntos mula sa iba't ibang bahagi ng court at nangunguna sa team sa scoring na may humigit kumulang 29.3 points kada laro. Kilala rin siya sa kanyang kumpiyansa, leadership at pagiging clutch sa mahahalagang sandali. Dahil dito, inaasahan siyang magiging pangunahing sandata ng Wolves bukas. May mahalaga rin siyang katuwang sa opensa ito ay si Julius Randle. Bilang power forward, nakakatulong siya sa pag-score at pag-facilitate ng bola na may mahigit 5 assists kada laro. Kilala siya sa pisikal na paglalaro at kakayahang makapuntos sa loob, mid-range at 3-point area. Sa nalalapit na laban-laban, mahalaga ang kanyang papel sa rebounds at paggawa ng scoring opportunities para sa team. Mahalaga rin si Rudy Gobert sa tagumpay ng Timberwolves dahil sa kanyang malakas na depensa at rebounding. Nangunguna siya sa team na may higit sa 11 rebounds bawat laro at ang kanyang taas at haba ng braso ay tumutulong sa rim protection at pagpigil sa madaling puntos ng kalaban. Nakakatulong din siya sa opensa sa pamamagitan ng pick and roll at alley-oop finishes, habang patuloy siyang nagbibigay ng solidong performance na tumutulong sa team na makontrol ang laro. Ang laban para sa dalawang teams ay karaniwang banggaan ng dalawang magkaibang estilo, ang Golden State sa mabilis na ball movement at 3-point shooting, at ang Minnesota naman ay sa physical defense at athletic scoring. Sa nalalapit na laro, mas magiging mahirap para sa Warriors dahil wala si Stephen Curry. Malaki ang epekto ng kanyang presensya dahil hindi lang siya scorer, binubuksan din niya ang opensa para sa kanyang mga kakampi. Kapag wala siya, mas madaling depensahan ng kalaban ng ibang scorer ng Warriors kaya kailangan mag-step up ang ibang players. Para naman sa Timberwolves, maaaring maging advantage ang pagkawala ni Curry, ngunit hindi pa rin magiging madaling laban dahil may malalim na roster at karanasan ang Warriors. Mahalaga rin ang laro dahil nasa mahigpit na laban ng Warriors para sa play-in spot sa Western Conference. Para naman sa mga fans ng NBA, ang matchup na ito ay isang halimbawa kung paano nagbabago ang dynamics ng isang team kapag nawawala ang kanilang superstar. Ito rin ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang depth ng roster at teamwork sa isang team. Sa mga susunod na araw, maraming fans ang maghihintay ng update tungkol sa kondisyon ni Curry at kung kailan siya makakabalik sa court. Sa ngayon, ang focus ng Warriors ay kung paano manalo sa mga susunod na laro habang wala ang kanilang franchise player. Samantala, ang Timberwolves naman ay patuloy na magsisikap na gamitin ang kanilang lakas upang makakuha ng panalo laban sa isang team na kilala sa pagiging kampyon. Sa pagtatapos ng araw, ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa dalawang team, kundi tungkol din sa kung paano haharapin ng bawat isa ang mga hamon ng season at kung sino ang mas makakagawa ng paraan upang makamit ang tagumpay.